Mabuhay, ako nga pala si Nito Sintor Jr. at ako ay nagpapakadalubhasa sa asignaturang Pilipino. Ngayon ay makipagpapanayam tayo sa dalawang individual na kung saan ay nagmula sa magkaiba't ibang henerasyon. Tara, samahan niyo ko. Hello, Miss. Good afternoon. Ako nga pala po si Nito Sintor Jr. at ikaw po, ano po pangalan niyo? Rachel Calvin. Maaari po ba kumuha tayo ng video kasi po ay mag-interview ako. Okay po ba sa inyo? Pwede po bang okay po, may mga konting katanungan lamang po ako. Po ay nakabase sa mga technique o mga strategiya sa pag-aaral noon at sa ngayon. Ngayon, base sa iyong pag-aaral ngayon, ano ang impact po ng technology sa inyong pag-aaral ngayon? Sa iyong learning experience? Madali lang access sa ating mga gustong research dahil nga may technology na at yun. Madaling na-access. Nung ikaw po ay nag-aaral sa elementarya at sekundarya, paano ka po sinusuportahan ng iyong pamilya na wala pa pong mga technology? Paano ka po nila sinusuportahan? Noon ay sila mismo ang tumuturo sa amin kung ano yung aming gawain at dahil nga wala pa ang teknolohiya noon, kaya sila yung tumuturo sa amin. Ano masasabi mo ngayon sa ating mga kabataan ngayon na siyempre advanced na po tayo sa technology ngayon na hindi po sila responsable sa paggamit ng technology at lalong-lalo na sa paggamit ng AI po ay madalas po nila itong gamitan. Ano po masasabi mo sa kanila? Ang masasabi ko lang ay wala silang gaano makakita dahil na hindi sa kanila mismo manggaling yung kanilang opinion at kumuha lang sila like nangungutya lang sila ng mga idea. Maraming salamat po at again, ako po si Dito maraming salamat po. Good afternoon, sir. My name is Aquilino Pizarro. Kasi mga lang, sir. Great. Then, sir, claim edad. Oo. So, 63 na siya. 63 na si sir. So, na ako yung mga gamay na question mo. Sa unang panahon, usali effective ba ang mga ang strategy sa teacher na yung diploma kaysa karon nga gamit ng mga technology kasi masukin yung karon o sa una o karon yung mga ayos sa Karon na lang yung mga cellphone na bagami. cellphone na sir, no? Then isa pa sir, then nagamit ng mga gadgets na sir, then kanang mas maingon din sir, effective ang sa unang mga question ay mga ano sir sa like ang mga paggamit sa unang strategy sa mga teacher mag-contribute siya mas effective siya sir, no? Unya kasi mo masulti karon sir sa mga bata karon nga murag gamit na sila gadgets for learning. Wala tayo mahimog kay mao naman sir. Kanya sir, na-experience man mo nang ikaw katong pag elementary mo pag eskwela ka sir na mas makatuon sa mga ayos na staff kay ang pagtuturo sa maestra kay ayo iyang strategy sa pagtuturo sa dili parehas karon kay tungod sa gadgets, no? Thank you sir, thank you. Thank you. Base sa ating mga na-interview kanina, ang henerasyon daw ngayon ay mas more on advanced technology. Masasabi po natin na mas madali daw silang maka-access ng mga information sa website, makakuha ng mga maka-research ng mga mas malalalim o mas mga saktong sagot dahil ito sa teknolohiya. Kaya mas pinapadali po daw ang trabaho ng mga estudyante ngayon at mga guro dahil nga ito sa teknolohiya. Bagamat nung sa panahon ng mga nakalipas na taon, mga nakalipas na panahon, ang mga ginagamit po daw ng mga guro ay ang kanilang effort
effort at pawis, luha ng matustusan nila ang pagkukulang ng kanilang estudyante, at mas mabigyan pa ng kaalaman ng kanilang mga estudyante. Makikitaan po daw ang dati ang pag-spoon feed ng mga lesson o topic para nang sa ganun ay mas maunawaan ng mga estudyante ang kanilang paksa o lesson. Pero paalala po, sa henerasyon ngayon, mas maaring gamitin po natin ang ating natural intelligence o ating isip sa pagsagot, at hindi po tayo bumabase sa mga AI o sa mga technology o sa website, kasi po mas mabibigyan po natin ng hustisya ang proyekto at ang iyong assignment kung ito ay galing sa iyo at galing sa iyong isip at puso. Maraming salamat po. Ito po ulit si Joselito Sinsoro Jr. at napagpapadalubhasa sa Asinuturang Filipino.